Mula dito sa Zambales, sa bayan ng Botolan, 4 na oras ang biyahe papuntang Poon Bato. Pero hindi ito ordinaryong biyahe, lalo na para sa mga guro ng Poon Bato Integrated School. Kailangan kasing suungin ng mga gurong ito ang hampas ng Agos mula Ilog Lahar para lang marating ang kanilang pinapasukang eskwelahan. Tuwing aakyat ho kami, sasakay kami ng Sabado ng hapon, paakyat ho dito sa school. At bababa naman ho kami ng Biyernes ng hapon after ng klase. At para mapabilis ang biyahe, merong to the rescue sa mga guro. Kilalanin ng ating bida, si Pagara, at ang kanyang kasama, Kuya Ariel. Dito po kasi sa Poon Bato Integrated School, wala po kaming ibang sasakyan pag akyat at pagbaba kundi ang kalabaw at kariton. Ang mga kalabaw, number 1 bida raw pagdating sa kalakalan. Ngayong araw, produksyon ng puso ng saging ang kanilang kalakal. Sila mga kutsero na rin kasi ang nagtatabas, nagbabalot-balot at nagtitimbang ng mga puso ng saging. Si Ariel kasama ang kanyang kalabaw na si Pagara, matyagang binabahay-bahay at nilalako ang nakarepak na gulay pandagdag kita. Pero makatapos man sa paglalako, simula pa lang ng panibagong kayod ni na Ariel at Pagara. Sa trabaho raw kasi nila, hindi raw uso ang pahipahinga. Matapang na tinatawid ng mga kutserong ito ang 5 ilog habang pasan ng kanilang kalabaw, ang sako-sakong kalakal na ibebenta sa bayan. Kasama na rito ang kutserong si Ariel. Walang tulay o anumang debake ng transportasyon sa lugar. Walang makakatawid sa Ilog Lahar kundi ang kalabaw. Dati raw kasi itong bukirin. Pero nang pumutok ang Bulkang Pinatubo taong 1991, nagkaroon daw rito ng malakas na agos ng tubig at naging malawak na ilog. Tuwing Biyernes mula Botolan, Zambales, nakaschedule na sa pagsundo ang mga kutsero sa halos 15 teacher ng Poon Bato Integrated School. Araw, ulan at ragasan ng ilog, malaking tulong daw ang pambansang hayop sa kanilang biyahe. Matapos ang halos 3 oras na biyahe, narating na rin ang paaralan para sunduin ang mga guro. Kanya-kanyang bitbit sa nakasupot na gamit ang mga guro, naghahanda na sa pagbaba sa bayan. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Accidentally, tumalisod yung gulong ng kariton sa bato. Huwebes, dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan, suspendido ang klase sa Poon Bato Integrated School. Kaya ang mga guro kanya-kanya ng pinagkakaabalahan. Dahil ang klase ay sinuspindi ng ating munisipyo, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng school-based lock session. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na po! Kain na! At sa araw na ito, matapos pagsalusaluhan ang simpleng pananghalian, lahat sila inilalaan ng halos 6 na araw kada linggo sa eskwelahan. Umabot na sila sa puntong nagpatayo ng kanya-kanyang kubo. Paglabas po natin, katabi lang po nito ang mga bahay ng mga guro. Ano po? Bawat isang teacher po, meron sari-sariling bahay na pagawa po nila, sarili lang pagawa. At pagdating ng Biyernes ng hapon, sabay-sabay na po kaming bumababa. Kasama ng 3 pang kutsero, kanya-kanya ng sakay ang mga guro. Alas 3 na ng tanghali, paspas sa pagpapastol ang mga kutsero dahil delikadong bumiyahe kapag inabot ng dilim.
Unang-una nagpapasalamat po ako sa lahat ng teaching force ng Puon Bato Integrated School kasi tinanggap nila yung responsibilidad na magturo sa ganitong lugar na mahirap po talaga. At lagi ko pong sinasabi sa kanila na anuman ang ginagawa nating sakripisyo para sa mga bata ay nakikita po yan lahat ng ating Panginoon. Ilang minuto pa lang ng biyahe, bumuhos na agad ang ulan. At sinabayan pa ng paghampas ng agos. Pero tila ba normal lang ito sa mga bayaning guro. Sa ganitong pangyayari po, hindi po natin talaga kailangang salubungin yung agos ng tubig. Kung baga sasabay tayo pababa para mas mabilis po yung pagbaba natin. Dire-diretso po tayo. Kasi kung kukontrahin natin yung agos, mas mahihirapan po yung kalabaw sa pag-abante. Ang kaligtasan ng lahat ipinagpapasalamat kay Kuya Ariel. Ito na rin po talaga yung napamumuhay namin dito sa Baitan. Yung ano po talaga, pamamasada na lang po. Hindi rin naman po kami nakapag-aral eh. Kaya ito na lang po talaga yung ginagawa na paghihila po talaga. Kahit kalabaw man tuwing bibiyahe, 2 beses kada linggo lang naman daw silang pumapasada. Yung kalabaw nga po yung kawawa. Hindi naman po pwedeng araw-araw. Hindi po pa kaya ng kalabaw. Sa gitna ng hirap, ang mga kalabaw, buong lakas na nilalabanan ng agos. May kaba, may takot. Buhay namin nakasalalay din talaga dito sa pagtawid. Pero andito na po tayo. Yung passion namin sa pagtuturo talaga. Pagdating sa taas, hindi na mawawala yung Ang mga plastic pambalot ang siya naging katuwang ng mga guro para isalba ang mga gamit. Halos lubog na rin kasi ang kariton at kalabaw. Ang mga kalabaw po dito sa amin, talagang malalakas. Kahit sobrang bigat po ng mga karga, talagang nahihila po nila ng dire-diretso hanggang sa makarating sa kami sa aming istasyon. At sa loob din ng halos 4 na oras, bago pa man kumagat ang dilim, naihatid na rin sa bayan ang mga guro. Wala pang 50. Kay Jezreel yan, sa ano niya, sa bag niya. Kada isa, nagbabayad ng 300 piso pamasahe. Mamaya na yung ano mo. 50 pesos. 1,200 para sa 4 na taong sakay ng bawat kalabaw. Sa kabila ng hirap sa pangangalakal, ang mga kutsero, walang pagdadalawang isip na tulungang makatawid ang mga guro. Habang ang mga guro, buwis buhay ang sakripisyo para lang magbigay serbisyo.